very important na meron kang sasakyan at marunong kang mag-drive. So, gagamitin lang namin today guys yung free namin na car wash na pwede mong ma-avail kasi madaming mga promos itong shop na to. So, aside from madami silang mga promos, tinatangkilik namin sila kasi maganda yung kanilang treatment sa kanilang mga employees at kanilang mga customers. So, dalawa yung portion nito. Pwedeng ikaw yung mag-car wash at pwede din naman yung automatic. So, for few months, kami yung nag-manual na car wash. Napagod na kami. Kaya, sabi namin, try namin yung automatic. Natakot pa kasi ako nung una. Parang feeling ko kasi, na parang masyado siyang, ewan ko, yung sound niya, tas kulob, kaya parang pakiramdam ko, hindi ko gusto yung ganong feeling. Arte, no? Yan. Pero, okay naman din pala. Convenient din. Kasi mabilis lang siya, parang mga 3 to 5 minutes tapos na. So after nitong portion na to, pupunta naman kami dun sa side na pwede mo pang linisan yung parang pinakaloob ng sasakyan mo. Pero usually, ginagawa lang namin doon is pinupunasan lang namin siya. Kasi parang feeling namin hindi enough yung pag-dry doon sa sasakyan. Kaya pinupunasan namin siya manually ng basahan. So alagang-alaga ng mister ko yung sasakyan na yan. Tapos nilagyan pa niya ng sticker, di ba? Ginagamit ko yung sticker na yan since nung nagpa-practice ako na mag-drive. So, hindi ko alam kung ako ba yung pinoprotektahan niya or yung sasakyan. But anyway, nakakatulong naman siya kasi ilag yung mga sasakyan sa akin. Parang mabait sila sa akin, ganyan. Nalilesen yung anxiety ko. So, dito pauwi na kami at madami pa akong gagawin na mga chores sa bahay. Pero pakinggan niyo muna itong aking next na clip. Hello, hello! Kumusta kayo dyan? I hope that everyone is doing okay. Hindi ko alam kung anong oras dyan ngayon na pinapanood mo to. Pero dahil afternoon dito sa amin ngayon, please join me for an afternoon tea. Ang arte, no? Yes, bumili talaga ako ng teapot at saka ng partner niya na teacup. Kasi gusto kong mag-arte-arte minsan. Tinanong ko yung husband ko, sabi ko, gusto mo din ba na samahan ako na mag-tsaa-tsaa? Sabi niya, di na. Sabi ko, okay. So, hindi ko siya binilhan ng teacup. So, isa lang yung binili ko. Tapos, nung nag-arrive na yung order ko, sabi niya, oh, bakit isa lang? Kaya ko ba ayaw mong mag-tsaa-tsaa? Sabi ko sa kanya. Anyway, nawala na naman ako sa main topic ko, no? Kung paano ako nakakuha ng driver's license dito sa US. So, nag-list na ako ng mga
points na gusto kong i-share sa inyo, lalong-lalo na sa mga paparating no, na PT dito or any healthcare worker or basta Pilipino kasi alam mo, necessity kasi yung driver's license dito. Hindi katulad sa Pilipinas na very accessible yung ating public transportation, pero dito, lalo na kapag malayo ka sa city, very important na meron kang sasakyan at marunong kang mag-drive. So, madami nang nagko-convince sa akin na kuha ka na ng driver's license, Patty, kasi what if kunwari magkasakit si Jeff, paano na kayo, paano ka pupunta ng ng grocery store, ganyan. So, syempre hindi naman palagi na merong Uber, lalo na dito sa area namin, grabe, hindi reliable yung public transport. Tapos yung may mga taxi nga, pero kailangan mo pa ng appointment. Hindi katulad sa Pilipinas na labas ka lang ng street, may mga makikita ka ng dumadaan na taxi. So dito, by appointment siya. Tapos minsan hindi pa sila sumasagot ng call. Kaya, yun, kailangan talaga na kumuha ng driver's license. So, meron ba akong experience sa pagdadrive? Bago ako umalis sa Pilipinas, nag-undergo naman ako ng driving lesson. Pero hindi enough for me. Hindi ko talaga siya dinibdib. Alam mo yun, yung nag-aaral ako, nagda-drive ako, ganyan. Pero parang pinagda-drive lang ako ni Kuya, yung nagturo sa akin. Hindi naman niya pinu-point out kung ano yung mga mali ko, ganyan. Kaya hindi talaga ako 100% na natuto. So, ayun, pagdating dito, nahirapan ako kasi parang ang tagal din ng i-practice ko eh. So, mamaya isa-isahin ko yung mga experience ko about dyan. Pero, para makakuha ng driver's license dito, parang sa Pilipinas lang din, kailangan mo munang kumuha ng exam. So, after this exam, bibigyan ka nila ng learner's permit. So, kailangan mo munang i-upload yung mga documents sa website nila. Ito sa New York, kailangan ng proof of residence, so yung green card, pwede din yung passport, tapos, ano pa ba, yung SSN, at saka utility bill. So yun, pwede mo siyang i-upload dun sa website nila para makita nila if, parang pre-screening kasi yun, kung qualified ka to take the exam. Tapos kung qualified ka, pwede mo na siyang i-take. So online lang naman siya. Actually, hindi ko na maalala guys kung ilang items siya. Pero yung unang take ko, hindi ako pumasa. Yung asawa ko pumasa siya. Tapos ako, ang bitter ko, hindi ako pumasa. Kasi competitive ako, gusto ko lagi akong pumapasa, ganyan. Kahit small exam lang yan. So, ayun, nung pangalawang take ko, nakapasa naman ako. So, kailangan pumunta ng office, DMV office, para i-submit personally yung mga documents. Tapos, merong visual test. Pag napasa mo yon yung visual test, yon bibigyan ka na nila ng learner's permit. Makukuha mo agad yung ID. So, nung time na pumunta kami sa DMV, walang tao. Very lang, slight lang yung pila. So, di kami nag-wait ng matagal. Ayun, okay naman yung experience namin doon. And, good for ilang years din yung learner's permit. Pero yung husband ko, nag-take na siya after a year ng road test para ma-convert siya sa driver's license. Ako, nag-wait pa ako ng 1 year. Ang dami pa kasing mga ganap, no? Tapos parang pinoprocrastinate ko siya. Yan. Kasi natatakot ako. Grabe yung anxiety ko pagdating sa driving. So, kailan ako nag-start talaga na mag-practice na mag-drive? So, nakakuha kami ng sasakyan last year, around May. So, si husband na yung laging nagda-drive nun. Tapos, nag-start lang ako na mag-practice February this year. So, kasi syempre, November, December, tapos, January, winter season pa yon. Kaya, syempre, ayoko mag-drive sa ganong situation at saka panahon. Kaya, mga bandang February, nung medyo nag-clear na yung weather, yan, trinay ko siya. And, sabi ko, kayang-kaya ko yan. Kasi parang ang dali lang pag tinitignan ko. Pero kapag ka na sa mismong
sasakyan do sa mismong driver seat, kailangan mabilis yung thinking mo, mabilis yung reflexes mo, ganyan. So, hindi ko pa siya kaya nun. Naalala ko nga kwento ko lang ha. Dumalaw dito yung classmate ko, si Ana. Tapos, sinama niya yung dati kong student, si Jashana. Si Jashana, meron siyang bagong sasakyan. So, sabi nila, Patty, sige na, try mo na mag-drive, ganyan. Trinay ko. Si ate mo, girl, pag ganon, ng Chorla Bells, akala ko drive, reverse pala. Kaya pag-apak ko ng gas, umatas kami. Sabi gano'n, Patty, stop, ganyan. Tapos bigla akong parang nabuhusan ng tubig. Nakakatawa lang. Sobra yung kaba ko nun. Takot na takot ako para akong maiiyak. Sabi nga ni Jeff, ano ba yan, kabago-bago ng sasakyan ni Jashana, tapos mo pa, ikaw yung makakadisgrasya, yan. So, kaya siguro, dinidelay ko kasi yung time na yon natakot talaga ako ng sobra. Ayun lang, quick kwento lang. So, yun, bandang March, nag-undergo ako ng surgery, kaya sabi doon sa discharge instructions, hindi ako pwede pa na mag-drive. Kaya, medyo nakalusot ako ng 2 buwan. Kaya dinilay ko siya. Pero nung nakadalawang buwan na ako, sabi na nung husband ko, kailan ka ba ulit magdadrive, ganyan. Kasi nga, nasa-stress na nga siya dahil maaga siya gumigising para sa akin. Or hindi siya nakakatulog. Basta may something talaga sa sleeping pattern niya na hindi ko ma-explain. Ayun. So, nag-resume ako sa pagda-drive around May. And then, lang siya, yung parang papunta lang sa work. Di ba malapit lang naman yung apartment namin sa workplace ko. Kaya, parang mga 2 minutes lang. Kaya very easy. Wala masyadong sasakyan. Pero nung lumipat na kami dito, parang dun na ako na-expose kasi mas malayo na, mas na-expose na sa mga madaming sasakyan, tas may mga truck pa na malalaki. Kaya dito talaga ako nahasa. Pero hindi naging madali sa akin yung pagpa-practice, guys, kasi ilang beses akong umiyak sa sobrang kaba. Hindi ko kaya yung anxiety noon, pero pinipilit ko siya na i-control. Dahil syempre ayoko naman na madisgrasya kami sa daan. And yun, gustong-gusto ko na din kasi talaga na kumuha ng driver's license. So, break muna at magtsaa muna tayo. Ang arte ko, no? Yan ang ginagawa ko dito, guys, mag-arte-arte. Kaya napabisit na yung asawa ko sa akin. Kaya pag ninalaw niyo ako dito, mag-ano tayo, afternoon tea party. Ayun. So, yeah, madaming beses akong umiyak. So, nung medyo naaasar na yung husband ko sa akin, sabi niya, wala na akong maituro sa'yo na iba. Kaya kailangan mo nang mag-enroll sa driving school. And ito, ang pinag-enrollan ko na driving school. Ayan. So, gustong-gusto ko yung driving school na yan. Lalong-lalo na yung na-assign sa akin na instructor. Ang pangalan niya is si Roger. Sobrang bait niya, guys. And meron siyang lahing Pilipino. Pero, very minimal na lang na lahi. And, naging patient siya sa akin. Tsaka, mabait. Naging din siya, guys, driving instructor din siya ni Jep. Pero kay Jep, siya? Stricto. Sa akin, mabait yung approach niya. Kaya sabi ni Jeff, natututo ka ba? Bakit hindi ka niya pinapagalitan na katulad sa akin? Kasi, alam nyo, parang ang tagal ko nang nagpa-practice na mag-drive. Siguro mga buwan na. Tapos, every time na magsa-start ako, parang lagi ako back to zero or lagi ako back to day 1. Yun yung feedback sa akin ng husband ko. Naririndi na yung tenga ko pag lagi niyang sinasabi yun. Kaya, sabi ko, pag ako talaga nagka-driver's license, lalayasan kita. Pupunta ako sa outlet mall, magsha-shopping ako, pupunta ako sa coffee shop, charot. Pero hanggang ngayon, guys, hindi ko naman siya ginagawa kasi medyo takot pa nga si madam. So, ayun. Ano yung mga common mistakes ko na
na-observe ko na ginagawa ko dati is yung laging kapos yung pagta-turn ko, lalong-lalo na sa right. Nakakaloka yung part na yon. Kasi guys, habang nag-lesson kami ni Roger, muntik na akong may masagasaan. Kasi nag-aantay lang si ate dun sa kanyang lane. Tapos dahil kapos nga yung pag-right ko, muntik ko na siyang matamaan. Tapos sabi niya ganon. Sabi ko, yan, ganun-ganun pa ako. Tapos sabi ni Roger, calm down, ganyan. Pero yung dibdib ko talagang sobrang kabog-kabog na. Kaya, ayun, magmula nun, sinabi ko sa husband ko, punta tayo sa Finger Lakes Mall. Kasi, yun yung mall na walang tao at walang sasakyan. Tapos, paikot-ikot kami doon. Doon na-gain yung confidence ko. Sabi niya, sige, turn right. Palagi turn right. Kasi yun yung lagi kong mali. Yun, hanggang sa nakuha ko na kung paano mag-steer talaga na hindi kakapusin sa pag-turn. So, ilang lessons din yun, guys, at ilang sessions din bago ko siya na perfect. Di ko alam, bakit may something, no? And then, okay ako sa 3-point turn. Tapos yung sa parallel parking naman, akala ko nung una madali lang siya. Pero nung hinahayaan na ako ni Roger on my own, hindi na niya sinasabi yung sequence ng hindi na niya sinasabi yung sequence ng pag-move. Doon ako parang nataranta, hindi ko pala siya kaya pa on my own during the first few sessions. Parang kailangan mo pang sabihin kung ano yung susunod na step. Pero nung second to the last lesson namin, doon ko na siya medyo na-perfect. So, ilang days yung lessons na kinuha ko kay Roger. Originally, it is 5 days. Or 5 hours pala, sorry. 5 hours. Pero, parang na kulang pa. Kaya, nagdagdag pa ako ng additional na 2 hours. And then, sobrang confident ko na yung pinaka-last na hour. Kaya, yun, pinush ko na yung road test kinabukasan. Nag-rent pala ako ng car, guys. Nirent ko yung car nila kasi for safety lang. Mahal siya. Parang nasa $100 din. Tapos ilang minuto mo lang siyang gagamitin. 10 minutes lang. Kasi, yun, ayoko na masagasaan yung car namin or may something na mangyari. Basta ayoko. Kaya, yun. Nirentahan ko na lang siya kahit na mahal. And guys, buti na lang nirentahan ko siya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi muntik na talaga akong masagasaan during the road test. Alam niyo ba na dito sa New York, di ko alam sa ibang state, no? Once na yung examiner is yung nag-control ng situation. When you say control the situation, parang siya yung nag-apak ng brake niya. Tapos sinabi niya sa'yo, stop the car, ganyan. Automatic fail na yun. So yun yung mga automatic fail kapag siya yung nag-control ng situation. Inapakan niya yung kanyang brake, tapos natamaan mo yung curb, yung mga yon, automatic fail siya. So nung time ko, guys, inapakan niya yung brake. Bakit? Doon sa four-way stop, ako yung pinakauna na nag-arrive doon sa stop. So, syempre, ako yung may right of way. So, merong sasakyan sa left ko, walang sasakyan sa right. So, sabi ko, sige, push ko na, proceed ko na. Guys, pa lang to, first minute of the road test pa lang to. So, sabi ni Kuya Examiner, okay, on the stop sign, you turn to your left. Sabi niya ganon. Dahil ako yung nauna, nag-proceed na ako. Nung nasa gitna na ako, at busy yung mata ko na mag-turn na towards left. Etong sasakyan ko sa right, hindi siya nag-stop. Hindi ko alam, siguro hindi niya nakita yung stop sign. Dire-diretso siya. Kaya si Kuya Examiner, siya yung nag-apak ng brake. Tapos sabi niya, oh my God, she did not stop. Sabi niya ganon. Tapos ako naman parang natulala na,
Pero tulala na seconds lang, parang ganun. Kasi syempre, I have to gain my composure eh. Ayun, tapos yung heart ko sobrang dug na siya. As in, parang sasabog na yung dibdib ko. Pero sabi ko, shit, kailangan mo i-control yung emotion mo. Control mo. Hindi ko pa naisip that time na automatic fail yun. Kasi, sabi niya, nag-proceed pa kami, pina-parallel park niya ako, pina 3-point turn niya pa ako, tapos nagpaikot-ikot pa kami for like 6 to 7 minutes. Bumalik na kami, doon ko na na-realize na, oh my God, automatic fail pala yun kasi siya yung nag-break. Pero alam mo, thank you Lord, ang laki ng nagastos ko dyan. Pinasa niya ako. Kasi hindi ko naman kasalanan. Pero yun nga, sabi niya, kailangan ko pa rin talaga maging cautious. Because alam mo naman, sa daan, kahit na sobrang safe driver ka, may mga siraulo talaga. Tapos, lalo na dito sa New York, or siguro malamang sa ibang state din, ang daming mga nagda-drive na matatanda. So, syempre, yung eyesight nila, baka malay mo, parang confused na din yung mga yan. Nagugulat nga ako kahit na iika-ika na matanda na, nagda-drive pa din. Kaya, kailangan talagang maging maingat sa daan. So, ayun, yung naging experience ko sa road test. Pero, yun, thank you pa rin talaga, no, na kahit papaano na ipasa ko siya, na iraos ko siya. At ngayon, meron na akong driver's license. Pero maingat pa din ako. Hindi ako yung punta sa ganito, punta sa ganyan. Parang inaalam ko muna kung saan yung way, kung madami bang sasakyan. Para, alam mo yun, parang nakakalculate ko na sa mind ko kung ano yung mga dapat kong gawin or ano yung mga i-expect ko dun sa daan. So, ayun, para talaga to sa mga walang experience sa pagdadrive. Kasi nga yun nga, no, sa Pilipinas, kung alam ko lang talaga na kailangan talaga dito, di sana nagpaturo na ako sa mga pinsan ko, sa kapatid ko. Kasi talaga magagaling talaga sila ng mga driver. Nagda-drive sila 13 hours papunta sa Manila from Cagayan Valley. So, kayang-kaya nila yun. Kahit magkakasunod na araw. Kasi yun yung work nila. Kung alam ko lang talaga, nagpaturo na ako sa kanila nun. Pero wala eh. Masyado akong na-busy din sa buhay sa Manila. Ayun. So, sana kahit pa paano nakakuha kayo ng lesson ba yun? Hindi naman lesson, but I hope yung experience ko is mabigyan kayo ng idea kung paano yung flow dito. Ayun, kung sakaling meron kayong mga questions, comment down below lang. And sa next na sit-down video naman, gusto ko namang i-share kung paano kami nakakuha ng sasakyan. Ayun lang. So maraming salamat sa pakikinig at sa pagsama sa akin sa aking afternoon tea.